Tikman na natin ng konti. Nag-elevate yung lasa niya ng konti na may soy sauce. But this is enough. Okay ito. Now, nulutuin na natin si Papa Dom Fridge. Yan. So this is your tacos, mga ka-wonders. Cheers! Ayun, nabiyak na. Magandang adlaw mga kagilaan. Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, kakaibang recipe ang lulutuin natin or gagawin natin today. Ibang pagkain, kakaiba. Ano naging iba? Dahil ang gagamitin natin ay itong papad or papadam. Ito yung Indian na snacks na para siyang sobrang laki na ostia. Tapos pinapakuluan lang to sa mantika or binababad sa mantika hanggang maging crispy siya. Piniprito siya. Yes. At para siyang chicharon. Correct. At gagawin natin siyang tacos. So, ang tawag ko dito is Papadam Tacos. So, mga Wonders, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video namin. That's right. So, mga ka-wonders, ito ang process ng ating Papadam Tacos. So, una-una mga ka-wonders, lagyan natin siya ng mantika. Yan. So, painitin lang natin yan and then we're going to put in our garlic. Now, the more the garlic na lalagay nyo, mas masarap siya. Tapos, ilagay na natin itong ating onions. Huwag masyadong luto yung garlic natin. Itong onions naman na chop na to, gusto ko the more the merrier. Siguro mga 1 cup or 1/2 or more than 1/2 cup of onions itong gamit natin. So, lagyan natin ng konting asin lang para magpawis yung onions natin at lumabas yung aroma niya. So we've got this frozen pork mga ka-wonder. Ganito nakabalot pag frozen na pork. Dinifrost na namin to and then this is around 500 grams. Exactly 454 grams itong ganito. Alright, now ngayon ilalagay na natin to. Yan, para siyang sausage no, or embutido. Flatten na natin yan para mag-disintegrate siya. Habang hilaw pa siya, lalagyan natin ng pepper. Mga 1 teaspoon of pepper mga ka-wonders. Almost a teaspoon of salt. Maalat nga dahil galing nga daw to sa Georgia. Kakaibang asin sa Georgia. Now mga ka-wonders, ang next natin gustong mangyari is maluto to ng husto at maiga natin to. Maigaan? Maiga. Maigaan. Maiga hanggang sa mawala yung sabaw or yung juice nung pork natin. So, however, every now and then, kailangan natin itong haluin. So, ang gusto natin consistency is talagang yung buhaghag na ng karne ng baboy. Alright? So, gusto ko takpan siya para maganda yung pagkaluto niya. Takpan muna natin. Tapos, every now and then, mimix natin and balikan natin of course. So, mga ka-wonders, ito na yung itsura niya so far. So, hindi pa tayo tapos dito. So, medyo may parts na tostado siya kasi yan yung mga nasa ilalim. So, continuous lang natin yung pag-iga natin dito. Puputok-putok na siya, meaning napiprito na siya. So, parang magiging prito to siya at the end, pero hindi naman ganun ka. May moist pa rin kasi hindi naman siya magiging tostado. So, while naghihintay tayo dito, handa na ba kayo sa ating 12 recipes for Christmas? So, first recipe natin will be on November 15. So, aabangan nyo yan. Hopefully, makabigay kami sa inyo ng magagandang ideas kung ano ang ihahanda para sa Pasko at saka sa New Year. So, it's almost done. Actually, luto na itong pork natin. But we're not done yet sa sa process natin. Now, this is optional. Nabili kasi ko itong mushroom na to na mura lang. And ito, pag niluto mo to, dito, magsishrink to. So, gusto ko lang i-add ng texture. So, lagyan natin ng mushroom. Yan. Now, this one, kasi dahil may lasa na yung pork natin, I didn't add salt into it kasi medyo maalat ng konti. So, lutuin natin yung mushroom natin. We're going to leave it like this. So, takpan lang natin. And lulutuin na natin yung mushroom natin. Just a few minutes, 1 or 2 minutes. Tapos, check natin. Oh, umiiyak mo si Atlas. Yan. Okay. This is the type of
texture ng pork natin na gusto ma-achieve. So, hindi na to purong-purong meat mga ka-wonders ang ilalagay natin. Now, lalagyan din natin to ng gulay. Now, yung gulay natin na ilalagay, yung option ko kasi is just carrots at saka yung green peas. Now, the thing is, wala akong nahanap na fresh na green peas. Meron pala, pero kailangan ko pa siyang pakuluan. So, ayoko nang gumawa nung pakulo nung moment, yung process na yun. So, I've got here yung nasa counter na nakaganito na siya. Ganito na yung klaseng gulay niya. I-mix natin to, but if you ever have an option na carrots at saka peas lang, okay na yun. So, ilagay lang natin to mga ka-wonders. This kind of vegetable na mix na nakuha ko from the counter, it has carrots, corn, celery, tapos may leeks or onion leaves. So, perfect lang din. Lulutuin natin to. We're going to let it sit there for a moment. Takpan natin, like for a minute, on low heat, tapos balikan natin. Tikman lang natin. Let's see kung anong lasa nito. Baka sunog na to. Ayos lang. Kaya na ng konting soy sauce mga ka-wonders. Just a little bit. Dangerous. Ayan. Konting soy sauce. Alright. Tikman na natin ng konti. Nag-elevate yung lasa niya ng konti na may soy sauce. But this is enough. Okay ito. Now, nulutuin na natin si Papa Dom Fridge. Ito ay isang taco holder. So, I bought this online. Now, pwede kayong gumawa ng sarili nyong version. Actually, yung foil, yung aluminum foil, pwede yung ganitong shape. Yan. Ganitong shape. So, taco holder po ito. The difference between the taco itself, the taco shells, at saka itong papadam, yung papadam, pag nilagay nyo or nilublob nyo sa tubig, nilublob nyo sa mantika, it's going to be just flat, tapos may mga bubbles. Now, there is a way on how to shape your papadam na magiging tacos siya. Nang parang paganyan siya. I'll show you kung paano gagawin yan. At saka mas brittle ang papadam compared sa taco shells. So, let's do this. So, I'm going to use a slightly used oil. Ito din yung pinagpakuluan ko nung nag-testing kami ng papadam tacos. So, I'm just going to pour all of this here. So, kailangan kasing deep fried yung papadam natin. Otherwise, mag-absorb lang siya ng mantika. So, that's enough. And mamaya ko na ito buksan pag uminit na yung mantika natin. Kasi, mabilis tong pag air dry, mabilis to siyang brittle. Baka hindi maganda yung kinalabasan. By the way, yung niluto natin na karne kanina with vegetables, tinakpan ko yun, di ba? I just want to inform everyone na kailangan nyo i-keep open yun para mag-cool down pala yun. So, ka-open ko lang. So, dapat siyang mag-cool down kasi kailangan natin, paglagay natin, hindi siya ganun kainit. Kasi otherwise, magmo-moist yung papadam natin tapos mabe-break lang siya. So now mga ka-wonders, check natin yung heat or yung temperature ng mantika natin. So yan, kumukulo na siya. Kasi wooden spoon to. So yan, oh. So mainit na yan. That's how you check the oil. At saka kailangan nyo ng thong. Now, buksan na natin tong papadom natin. Sa Philippines, a lot of Indian stores have been sprouting dyan sa Philippines. So you can ask them kung meron silang ganito papadom or papad. This is a very cheap snack ng mga Indian at saka usually appetizer lang po to. Now, watch carefully kasi hindi to automatic na mag-curve na paganyan ha. Look at this shape. Napakabilog, di ba? And ang gusto natin is ganito yung maging kinalabasan niya. It won't be a perfect like this, pero watch na lang kayo. So, lagay na natin. Yan. Napakabilis lang in less than 30 seconds. Ganyan lang natin. So, ganyan siya. Now, you'll need the help of anything para mag-form siya. So, dahil meron kayo nito, you need to help it to shape like a V. So, here. Ayan. Ay, hindi ko successful. Nagkamali ako. Take two tayo. Dapat mabilis. Yan. Yan. Ang bilis kasi.
Nandyan pa lang siya. We need to form it na. Yan. Okay. And then, you allow it to rest. Magkikrispy yan. And then the next one. There you go. Last one. There you go. Lagyan na natin ng ating mga ricados, of course. Taco siya. So, we already have our taco shells, papad na taco shells, except for this, napalpak. So, we're going to try these 3 taco shells or itong papad shells natin. Lagyan na natin ng nung niluto natin. So, ngayon, ready na itong taco shells natin or yung papadom taco shells natin with this one. So, yes, gagamit tayo ng lettuce kasi this will be our main holder doon sa meat natin. And it also adds value at freshness doon sa taste ng parang tacos natin. I'm going to show you kung paano to. So here, this is already a cut part of the lettuce leaves. Ilalagay lang natin to dito, ganyan. Yan. And then, dito din sa kabila. There you go. And then, hindi masyadong maganda yung pagka-cut nito. But just make sure may paglalagyan yung karne natin and avoid sticking it into the shell itself. Teka, palitan natin itong dahon na to, lagyan natin ito. There you go. Mas maganda siya. So ngayon, lagyan natin itong mixed meat natin. So lagyan natin. Yan, di ba? Ganda, no? Ba creative. So here, lagyan din natin dito. Kung messy siya, hayaan nyo lang messy siya. There you go. Tapos itong sa kabila. There you go. Yan. Hindi siya masyadong maganda sa paningin dahil nga messy siya. So, ifo-fold lang natin itong mga dahon-dahong to para makita nyo kung anong nasa loob. So, there you go mga ka-wonders. This is my version of papad tacos or papadam tacos. So, you can make this in your own home. So, gaya lang na ginawa natin. At saka, masarap to. I guarantee you na mag-i-enjoy kayo. Mag-i-enjoy ang family nito. And you can have this as snacks. At saka, pwede din pang appetizer for any family gathering. Ngayon, tikman na natin. So mga ka-wonders, ito na yung papad tacos natin or papadom tacos. Papa don't preach. Pop-up, ipap-up. Yes, ito yung papad. So, yan, it's as thin as this. Napakanipis lang yan. Parang papel lang yan, as in. Tapos, yun na, nakita nyo na, sobrang crispy. Ito na yun, no? So, this is your tacos, mga ka-wonders. Papad tacos. So this is very brittle. So don't expect this na as strong siya as the taco shell. So ngayon tikman na natin. O sige. Tama ako, ito na. So gawa ito sa sa rice. Sa rice, yes. Rice flour pala. Rice flour. Bakit hindi ko sinabi yan kanina. So, cheers. Ayun, nabiyak na. Yung papad, may ano na yun, may saltiness na yun. Diba? Kaya dapat yung ano natin, yung palaman, yung meat, hindi siya ganong maalat. Maalat. Yan. So, now na-gets yun na yung reason kung bakit may lettuce. Kasi it will hold the meat all together. Kasi ito nga, brittle. The papad adds texture, adds crispy texture to the whole taco idea. So, ito yung concept, taco concept, pero actually hindi siya totally taco. It just gives additional taste and additional crunchy texture doon sa itong concept na recipe na to. Ito na rin yung carbs. Kasi gawa siya sa rice. So, if you like this recipe mga ka-wonders, please don't forget to like this video and then put your comment down below and then share this with your family and friends. And kung bago kayo dito sa channel namin, please don't forget to subscribe to Wondering Cuisina at click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin just like this. Yes, meron din tayo social media account, meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Right. So, I think that's it. Thank you very much for watching mga ka-wonders. Tapusin na namin to. And I hope you enjoy this video and see you soon to the next recipe natin. And malapit na ang ating 12 recipes for Christmas. Thank you very much for watching mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Si Mark. Kami ang Wondering Cuisina.
ang magsasabing stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Ingat kayo mga Konders. Actually guys, ito pwede na kahit walang papad, tapos lettuce na lang, para siyang gawing lettuce wrap. Perfect na. Pinahirapan ko lang sa sarili ko. Bye!